magic bunot ng Creamline, sakit ng ulo ng Choco Mucho head coach. Unstoppable the entire game. At tila team bilang umano ng Cool Smashers, muntik pang masweep ang much improved lineup ng Flying Titans. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Sa wakas, after 8 months, muling nagkaharap sa court ang sister teams na Creamline at Choco Mucho. Medyo kakaibang Cool Smashers ang nasaksihan sa game pero nakuha pa rin nila ang inaasam-asam na resulta. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. As expected, dikitan agad ang laban sa pagitan ng dalawang koponan. No Alyssa Valdez sa starting lineup pero mabigat pa rin ang wing ng Cool Smashers. Nagpasiklaban sina Cici Rondina at Tots Carlos sa open position. Naglalakas ang mga palo ang pinakawalan nila kaya naman wala halos kumakawala sa kalamangan. Pero bigla na lang tumaas ang energy ng Creamline at gumawa sila ng 5-0 run dahil sa sunod-sunod na service aces ni Michelle Gumabaw. Maaga tuloy ginamit ni Coach Dante alinsunurin ang kanyang nag-iisang timeout sa first set. Dumadagundong naman na 5-0 counter run ang ginawa ng Flying Titans kaya si Coach Sherwin naman ang napa-timeout. Pinasok naman niya si Bernadette Pons at gumana naman agad ang FEU connection nila ni Kyle Negrito. Naging effective nga ang strategy na ito both offensively at defensively dahil napanatili na ng CCS ang kalamangan. At tuluyan na nga nilang naipanalo ang set sa score na 25-18. Set number 2. Not a good start naman para sa Choco Mucho ang set na ito. Sunod-sunod na errors ang kanilang nagawa kaya maagang nakalamang ang Creamline. Pinagstay ni Coach Sherwin si Pons at agad naman itong kumana ng puntos. Sobrang impressive ng mga combination plays ng Cool Smashers at so far ay maganda ang setting at ball distribution ni Kyle. Uminit na din si Galanza at nag-contribute na naglalakasang puntos. Naging strategy nga ng CCS na ibigay kay Michelle Gumabaw ang karamihan ng bola dahil mas maliit ang kanyang blocker na si Rondina. Naging effective naman ito dahil sunod-sunod ng mga naging puntos ng nasabing Cool Smasher. Idagdag mo pa dyan ang unstoppable na si Pons kaya mas lumobo pa ang kanilang kalamangan at nakuha nila ang set 25-16. Set number 3. Tila nabuhayan ng Choco Mucho at sila naman ang maagang nakakuha ng kalamangan. Gumana ang kanilang middle kaya naging threat sila sa unang bahagi ng set. Pero hindi din ito nagtagal dahil sa mas pinagandang floor coverage ng Creamline. Halos hindi nga sila mahulugan ng bola kaya naman hirap na hirap ang CMFT na makakuha ng puntos. Maging si Cici Rondina ay napatahimik din ng team kaya naman nagtuloy-tuloy ang kanilang commanding lead. Maging sa challenge nga ay naging swerte ang Girls in Pink dahil dalawang challenges ang kanilang naipanalo at mas nakatulong ito sa kanila. Pero sa dulong bahagi ng set, gumawa ng run ng Ube Girls at napasa kamay nila ang momentum ng game. Lumamang pa nga sila ng 2 puntos kaya ipinasok na ni Coach Sherwin si team captain Alyssa Valdez. Hiyawan ng mga fans sa pagpasok ni Phenom sa court after her scary injury. At agad naman itong nag-contribute sa pamamagitan ng isang malakas na spike. Dinagdagan pa yan ni Pons at impressive na net defense ni Pangs Panaga. Tied 23 all, muling ipinasok ni Coach Sherwin si Tots at ito ang nagbigay sa kanila ng kalamangan. Pero sa huli, nakuha pa rin ng Choco Mucho ang extended third set, 24-26. Set number 4. Ramdam na gustong makabawi ng Creamline mula sa dikit na pagkatalo sa previous set. 4-0 run agad ang kanilang ginawa at looking sharp na nga ang Girls in Pink. Gumaganti naman si Cici Rondina pero nakapag-establish ng medyo comfortable lead ang CCS. Nang humahabol na ang CMFT, ipinasok ulit si Alyssa Valdez at dito nagpakawala siya ng isang smart play. Habang may advantage ang Creamline, uminit naman ulit si Rondina at nahirapan ng Creamline blockers na bantayan siya. Dahil dito ay naging dikit ulit ang laban, pero heroic 2 straight points naman ang ginawa ni Alyssa kaya napa-timeout na si Coach Dante. Sa pagbalik sa court, mas umapoy pa ang Creamline at naging mas maganda ang kanilang offense at defense. 4 points in a row ang ginawa ni Gumabaw at nagparamdam lalo si Pons. Sa match point, ipinasok ang backup setter na si Mafe Galanza at agad naman itong nag-contribute through a quick play for Risa Sato. Creamline wins 25-18, 25-16, 24-26 at 25-21. Naging susi sa panalong ito ang strategic ng pagbalasa ni Coach Sherwin ng players.
Bagamat hindi masyadong naglaro ang usual starters ng koponan at tila timbi nga lang ang kanilang ibinabad, mas napaganda pa nito ang performance ng CCS. No said Domingo, Kyla Atienza at nasa bench din most of the time sina Alyssa Valdez at Tots Carlos. Sa game din na ito ay nasaksihan ang mainit na banggaan ng former lovers na sina Dina Wong at Gemma Galanza. Sa third set nga ay isang high IQ play ang ginawa ni Queen Falcon nang ibigay niya kay Dina ang free ball para hindi makapag-set ng maayos na play ang kabila. Sa ikatlong set din makikitang tila nagmura si Descheng dahil sa matitinding rallies. Itinanghal na player of the game ang new magic bunot ng Creamline na si Bernadette Pons with an almost triple-double performance, 22 points, 11 digs, and 7 excellent receptions. Congratulations on your first win, Creamline Cool Smashers! And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.